Alright. Now, karong kabundagon, as we proceed, mag-ampo sa ta. Okay? Mag-pray sa ta. Okay? So, asa imong nahimutangan karon, kasi inyong balay, nagtrabaho ka, nag-break pa ka diyot, or sa imong gihimo karon. So, doko lang si imong ulo, piyong si imong mata, mag-ampo ta. Okay? Mag-pray sa ta. Okay, our Heavenly Father, dool kami diya kanimo karon, dinitak na sa kabuntagon, o sa ubang nasod, gabi iron. Salamat sa imong gugma, salamat sa imong pag-atiman sa matag usa kanamo. Salamat sa imong kaluoy, ningon imong pulong Ginoo, nga it is of the Lord's mercies that we are not consumed, because His compassions fail not. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Salamat, Lord, sa imong compassions. Salamat sa imong mercies. Salamat sa imong faithfulness. Nga imong gipaabot kanunay kanamo every day. Though na ay mga circumstances, na ay mga sitwasyon sa among kinabuhi, nga sometimes sa among human side, sa among human nature, it's hard for us to understand. It's hard for us to comprehend and to accept. But imo ning giallow, imong gitugutan, because you have a purpose. You have a specific plan and purpose nganong giallow nimo kining mga sitwasyon, kining mga panghitabo sa tagsa-tagsa na mga kinabuhi. But you have made us to realize this morning, according to your words sa John 3:27, nga pinaagi sa word ni John the Baptist, nga niingon siya, a man can receive nothing except it be given him from heaven. So salamat, Lord, nga you made us to realize this morning, tonight, nga ang tanang mga nadawat namo nining kinabuhi, good or bad, ang tanang butang tungod kay we as your children, we as your beloved sons of God, you have a purpose. Imo ning giallow, imo ning gihatag kanamo, because naa kay purpose, and that purpose is for you to be glorified sa among kinabuhi. Salamat kaayo, Lord, nga imo mi gipasabot sa imong pulong. Salamat sa imong understanding, and salamat usab nining time nga kami nagka-iusa karon nining taknaa through social media. Salamat sa akong mga kaigsunan nga niya sila karon diri, though dili na ko ma-mention sila tagsa-tagsa, but you know them specifically. Kaybaw ka sila, ha? Kaybaw ka, Ginoo, sa matag usa nga nagpagamit nimo nga nagpaluyo sila even up to this moment. Salamat sa imong mga kanakan nga imong gigamit. Akong pagampo, Dios, nga ikaw padayon pagtipig kanila, panalipdi sila gikan sa kamot sa kaaway, ubanin sila kanunay, o sa mga gipanghimo namo, sa mga plano, sa mga gimbuhaton. Lord, we pray for your blessing. We pray for your success. We pray for your power and for your guidance. We pray for your victory. Kaya ikaw, Ginoo, maghatag o kadaugan ining tanan. Lord, imo ming gipakita sa imong pulong about the multitudes, nga even sa imong panahon, you saw the multitudes and you were moved with compassion on them. Naluoy kanila because they fainted. They scattered abroad like sheep having no shepherd. Nagkatibulaag ang mga katawhan. Nagkatibulaag ang mga katawhan sa tibuok kalibutan karon, Ginoo, nga walay nagbantay, walay nag-asikaso kanila, walay nag-atiman nila, walay nagpakao nila sa word of God. Lord, tabangi mi sa among kagulingon, we commit ourselves, nga niingon man ka nga the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. I pray, Lord, nga ikaw maga-ligon o ikaw maga-raise og mga laborers, nga kami, Ginoo, imo ming gamiton matag usa kanamo, that we will have a strong bond of partnership sa gospel, nga as we continue to seek and to build the kingdom of God, nga imo ming tabangan, Ginoo, nga ang imo mga katawhan karon, labi na in this last hour, in these last days, nga there will be a spiritual awakening and revival sa imong mga katawhan. Ginoo, nakakita ka sa status sa mga churches karon nga it seems nga murag okay ra para sa uban, but imo ming gipakita, Ginoo, what is happening. Imo ming gipasabot og imo ming gipakita kung unsay pwede namo nga buhaton. Lord, salamat sa mao nga pananaon, and help us nga makapadayon kami looking forward sa blessed coming of our Lord, Savior, King, Master Jesus Christ. Lord, bless your word this morning. Bless among fellowship sa imong pulong karong kabuntagon. Bless each one of us karong kabuntagon. Ikaw mahimaya. Speak to us, guide us, teach us. In Jesus' name, amen. Okay, so salamat sa Ginoo. Ato sa i-refresh ka diyot, ha, ato ang net kay murag ni ungot. Okay. Kaya ningon ng Bible, no man can serve two masters. For either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one
and despise the other. Ye cannot serve God and mammon. Okay? So, gipasabot niya diri ni Jesus Christ nga, dili pwede nga duha ka bookmaster ang alagaran. So, ato ning malakbitan karon nganong nagisgot man, nganong gi-categorize man or gihimo mang kung matawag na to rival, nganong nahimo mang karibal or gihimo mang kaatbang ang pag-serve sa Dios o kaning mammon. It talks about mammon or money. Okay, kaning kwarta or kining bahandianon. Now, oy mo tan-awon makaigsunan. Ato ni mahisgutan karon because in our time, in our generation, ang mga tao karon makaigsunan very occupied with the things of this world. Okay, so ato nang malakbitan karon. Okay, tiwas sa tagbasa 25. Therefore I say unto you, take no thought for your life, what ye shall eat, or what ye shall drink. Ayaw kuno pag problema sa imong kinabuhi, ayaw pag problema kung unsa imong kaunon or unsa imong imnon. Nor yet for your body, what ye shall put on. So, bisan gani sa imong lawas, ayaw pag problema unsa imong isulob. Ngayon na Bible, is not the life more than meat, and the body than raiment? Dili ba daw niingon si Jesus, dili ba ang kinabuhi mas labaw pa sa pagkaon, ug ang lawas kaysa bisti? 26. Behold the fowls of the air, for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns, yet your heavenly Father feedeth them. Are ye not much better than they? So, gihimo example ni Jesus Christ, ang mga fowls, mga langgam. Sa tuang farm dito makaigsunan, kasagaran na dito mga uwak. Pero tindaghan ng uwak. So, kaingon ko, grabe no, mga uwak niya, nagdugok sila dito, labi na nakakita sila sa itong livestock. Igor gid sila mo tan-aw, kaya di man sila makadagit. Daghang mga langgam, pero mahibong ka nganong buhi na sila. Ningon na Bible, it is the Father, it is God who feeds them. Ang Diyos mo ay nagpakaon nila. So, ningon na Bible, ningon si Jesus, are you not much better than they? Dili ba kamo nga mas labaw pa kay kanila? Verse 27. Which of you, by taking thought, can add 1 cubit unto his stature? So, ningon si Jesus Christ, kinsa kuno kanato nga sa sige na tong problema, di ba kasagaran to makisunan, unay mga problema maabot tong kinabuhi, ato dayong hinuktukan, nya mag-uol dayon ta, maigo dayon ta sa stress o nya mahitabo, ma-depress dayon, di ba? Pero ningon si Jesus Christ, kinsa man kaninyo nga nagpadala sa problema nga nadungagan ang iyong height. Nga mitubo ka pasabot ba? Kinsa kaninyo nagproblema? O nya sa tuman ninyong hunahuna sa problema, mitubo hinuon ka? Di ba ningon si Jesus? Pasabot na, dili. Ang paghunahuna sa mga problema, ang paghunahuna sa mga kabalakon nining kalibutan na, dili na makadagdag. In other words, wala na siya value. Okay? Naay problema, ayaw na dibdiba, naay problema, ayaw ka stress, ayaw ka depress. Kaya nga naman, dili valuable ang pag-entertain og mga problema. Okay? Dili na siya valuable. So, pasag dir na. Verse 28. And why take you thought for raiment? Yung ano na problema mamuon sa inyong sulob? Consider the lilies of the field. So, niingon si Jesus, tanawa ang mga sagbot, tanawa ang mga tanong, mga lili sa field. Wa man gid sila nagproblema silang sanina. Iyang gipakasama ha. How they grow. So, nitubo sila. Wag sila ga problema na. They toil not. Wala sila naghago. Neither do they spin. Wala sila gibuhat. Pero tanawa ni grow sila. Di ba? 29. And yet I say unto you that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. So, ningon si Jesus Christ, bisan gani si Solomon sa beauty, sa iyang glory, sa iyang gingharian, wala gani, dili gani makakumpara sa beauty aning mga lilies, aning mga nasa field. So di mo makita makigsunan nga dili gusto ni Jesus nga kita magpadala sa kalibutanon nga problema. Okay, verse number 30. Wherefore, if God so clothe the grass of the field, which today is and tomorrow is cast into the oven, shall he not much more clothe you, O ye of little faith? So ningon si Jesus, kung saninaan sa Dios ang grass sa field, nga karon, nga ugma gani i-cast na into oven, so pasabot, pwede na sila sunugon, pwede na sila dauban, pwede na sila isugnod. Ningon si Jesus Christ, dili ba kamo suluban usab og sapot? O ye of little faith. So sometimes makaigsunan kanang kabalakon, kanang mga problema, kanang maigo ta sa mga stress, kanang madala ta sa mga problema, mga hulga sa kinabuhi. Kay ka, it shows the size of your faith. That the size of your faith is little, small, gamay pagtuo. So ang gamay pagtuo makaigsunan dali na matarog, mauyog ra na.
O mauyog na sa bagyos kinabuhi, mag-uol dayon, magproblema, ma-stress, hilantan dayon, o guban pa. Ngano man unsa man ka? O kay ngano man naigo sa mga panghitabos kinabuhi. What is that? It shows that your faith is little. So, you need to grow. Kinahanglan mo grow ang atong pagtuo sa Ginoo. Verse 31. Therefore, take no thought, saying, what shall we eat? What shall we drink? Or wherewithal shall we be clothed? Ayaw kuno pag hunahuna, ayaw kabalaka daw unsay kaunon, unsay imong imnon, or unsay imong saninaon. Verse 32. For after all these things, do the Gentiles seek. Meaning to say, ang kanidi ang mga butang na makaisunan, kung imong tanawon, ang tao na busy karon sa kalibutanon nga mga butang. Na busy, o kabantay ka, ato man yung nagsigutan last time, nakabantay ka nga, sa sinugdanan mong good morning, nga, when God created the world, when God created the earth, God gave us everything for free. Okay? Gihatag sa Ginoo ang tanan libre, gikan sa hangin, ngadto sa tubig, or even sa pagkaon. Gihatag sa Ginoo nga free. Now, pero ngano man sa atong panahon karon, nganong dili naman free? Okay? Kung imo tan-awon ang libre na lang nato sa atong panahon karon, hangin. Bisan ang hangin nga atong gihanggab gani karon polluted na. Oh. Unya ang pagkaon, kung wala kay kwarta, labi na naka sa syudad, kung wala kay kwarta, looy kayo ka. Kaya ang pagkaon, kinahanglan paliton, tubig, bayaran, tanan. Okay? But from the very beginning, the very purpose, in the mind of God, in the plan of God, God gave everything to humanity for free. Gihatag sa Ginoo ang tanan for free. Okay? Now, ngano man na siya? It is because of man's greediness. Nga, ang mga tao nga nagdumalas libot kalibutan, ilang gigamit, ilang giangkon nga sila tag-iya, o ang mga tao gihimo nila nga slaves. Gideprive nila ang mga tao og knowledge kahibalo, aron magsalig lang ang tao nila, nga ang tao dili maglihok independently. Gusto nila nga ang tao mo attach og magsalig pirmi diha kanila. Og mo na nga, ila nang gihide sa mga tao. But here, kung imo makita, mo na'y resulta nga ang mga tao maningkamot. Kaya syempre, ang tao kinahanglan mo kaon. So, manang maningkamot yun din taon. Kaayod yun taman si ginahawa. Ingana. So, mao na gipakita ni Jesus nga, ang mga tao karon sa tibok kalibutan, bisan sa iyang panahon, or even sa itong panahon karon, majority of the people are so occupied with the things of this world. Okay? So, pero ningon si Jesus Christ, for all these things do the Gentiles seek. Ningon siya, ayaw ko mo kabalaka sa 31, kaya nga naman, for your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things. So, ang inyong amahan sa langit, nakahibalo, na kamo nang ginahanglan ini mga butanga. Okay? Now, pag-abot sa verse 33, ningon siya, but instead, ningon si Jesus Christ, instead mag-uol mo, instead magproblema mo sa mga pagkaon, instead magproblema mo unsay iyong saninaon, magproblema mo unsay iyong imnon, unsay iyong sa Bible sa 33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Unsay sunod? And all these things shall be added unto you. Well, my son, dugay na ni nga verse, very familiar ni nga verse. Pero to understand this verse is so wide and deep. Okay, sabto nato ni mga kaisonan kay bisan ako magison, I have my own level of understanding ani nga verse. But naay gipadayag ang Ginoo nga deeper understanding to understand this verse. Napay deeper. Okay, which is mo ni atong i-explore karon. Okay, mo ni ato ang tugkaron karon kung unsa gyud ang nasa mind sa Ginoo. Okay? Kay ang traditional manggod sa pagsabot ni nga verse is that mingon niya. Mingon ka, seek ye first the kingdom of God. Pasabot ang ilang interpretation dayon kinahanglan madomingo gani simba gyud unahan niyo ang Ginoo. So ang ilang understanding sa Matthew 6:33 diha ra kutob sa pagsimba. Okay, diha ra kutob nga kinahanglan mo simba jud ka kay mao kuno na ana mao na. Pero kung imo sabton makaigsoon no. Dili na diha kanang miingon pagsimba maigsoon kung sa dagat pa baybayon ra na nga pagsabot. Baybayon ra na naara ka sa seashore. But if you want to really understand and to dig deeper and to explore what is the mind of Jesus when Jesus Christ spoke this word, you have to go to the deep. Kinahanglan mo adto jud ka sa lawom. Okay? Now mao ni siya. Ato ning himay-himayon kaning giingon ni Jesus Christ because the only solution to solve earthly problems, listen to this, the only solution to solve
earthly problems is what? Gi-provide ni Jesus sa Matthew 6:33. Ngayon si Jesus, seek ye first the kingdom of God. So, atong sabto ni, because ang gipasabot ni Jesus Christ, ang iyang gisulti diri mga kaigsunan, is an action word. Seek. Seek. Okay, so, kung imong tan-awon, ang Kristohanon, naa siya'y quest, naa siya'y mission, naa siya'y task, nga gihatag, gikan ni Jesus, nga hika na to. Okay, there is a quest, there is a mission to fulfill. Ningon si Jesus Christ, seek ye first. The word seek, mga kaigsunan, sama ni siya sa usa ka miniro, usa ka miner, nga niadto siya sa usa ka lugar, niadto siya sa kabukiran, og nagmine siya. Kay nga naman, naa siya gipangita. Naa siya gipangita nga unsa, mga precious stones. Naa siya gipangita nga unsa man, mga minerals or mga gold or silver o uban pa nga mga valuable nga mga bato. Seek. So, kung imong tan-awon mga kaigsunan, the word seek, if you are going to understand the process of doing this, it's not easy. Because seeking means you really have to do this intentionally. You have to be intentional sa paghimo niini. Okay? Now, seek. And then, kung imo makita, the priority. First, sa tibuok na itong kinabuhi, if you are a Christian, if you are a child of God, Jesus Christ is showing to us our main priority. Ang atong main priority, mga kaigsunan, is not earthly things, but the kingdom of God. Ang gingharian sa Dios. Nga naman, mga kaigsunan, kay diha sa gingharian sa Dios, mga kaigsunan, everything will be supplied. Diha sa gingharian sa Ginoo, mga kaigsunan, ang tanan, ma-free na ihatag na sa Ginoo. Ang ato lang buhaton is to seek. So, when we say seek, we have to understand atong sabton kining word nga seek or seeking. Sa pagpangita, there must be gitawag partnership. Okay? So, tagaan tag example. Okay, mangita tag bulawan. Okay, mangita tag bulawan. O sige. Yang so ibaton to, sige. Adto dito na explore ng lugar ha. Nya possible na anay bulawan di dapita. Okay, ang process sa pag-seek mga kaigsunan mao ni. Diha anang lugar ha, so magmina. Okay, magmina. So sa pagmina mga kaigsunan na gitawag partnership. Okay, partnership. Kaya nga naman, unsay gipangita sa mga minero bulawan. Kita mga Kristohanon, unsay atong gipangita? Kingdom of God. Okay, kingdom of God. Okay, atong gipangita. Gipangita na to. Kaya nga naman, nganong ipapangita man sa Ginoo mga kaigsunan? Tungod kay ang kingdom sa Ginoo naa na. Okay, timan niya. You cannot seek anything that does not exist. Okay? Dili ka makapangita og usa ka butang nga wala nag-exist. Okay? So, meaning to say, kaniingon man si Jesus Christ, seek. Ang kingdom sa Ginoo nag-exist na. Ipapangita sa Ginoo. Okay? Iyang ipapangita. Kaya nag-exist naman. Alright? Now, once makaplagan na to ang kingdom sa Ginoo, and then another thing din siya, and His righteousness, ang iyang pagkamatarong. So, kung imo makita mga kaigsunan, usa sa identity, usa sa paagi nga ma-identify na to, ang kingdom sa Dios is the righteousness of God. Naa ang pagkamatarong sa Dios. Naa ang pagkamatarong ni Jesus Christ. Okay? Now, hindi na Bible mga kaigsunan. The kingdom of God and His righteousness. So, kung imo tan-aw mga kaigsunan, ang display, ang clothing sa kingdom sa Ginoo is the righteousness of God. In other words, the likeness of Jesus Christ. So, sa unsang paagi nimo mailhan nga kanang pundo ka o kana nga organisasyon o kana nga denominasyon iya sa Dios, makit-an nimo, mailhan nimo when the righteousness of God is being displayed. Kung naa ang pagkamatarong sa Dios, naa ang pagkamatarong ni Kristo. In the absence of Christ's righteousness, in the absence of God's righteousness, dili na ma-identify as God's kingdom. Okay? So, kay gi-identify ni Jesus ang kingdom of God o ang righteousness of God. Kung sa sunod, unsay resulta? And all these things shall be added unto you. Now, nga ani ni mga kaigsunan. Kung sabto nimo ba? Kingdom of God, Church of God, believers of God, saints of God, unsa pa?
holy nation of God, chosen generation. So daghag mga pangalan ang mga katawhan sa Ginoo. Daghag pangalan. Now, talking about kingdom of God, or sabdo na to. The kingdom of God is, it is a group, or it is a community of believers diha ni Jesus Christ. It is a community of people nga nagkahiusa sa pagtuo diha kang Jesus Christ. Nga kani mga tawhana nagkahiusa ni sila nga ang ilang giila nga hari, ang ilang giila nga leader, ang ilang giila nga pangulo dili tao walay lain kun dili kinsa si Lord Jesus Christ. Okay, kingdom. So, kingdom of God, when we say kingdom of God, it is composed of people nga nagkahugpong, nagkausa, nga ang ilang giilang nga hari ang Dios. Ang ilang giilang nga head is Jesus Christ. O ang ilang gisunod nga tingog, ang tingog ni Jesus Christ. Pinagi siyang pulo. Okay, sabdo na to ni. Now, kay aron ma-reconcile na to, nga pag-ingon niya dere, all these things shall be added. So, pasabot, nganong ma-add man, nganong mahatag. Kung imo tan-aon mga Gisuna, gipakita ni Jesus Christ, kung once atong pangitaon ang kingdom sa Ginoo, added, so mahimong pakapin. Okay, kung mahimong pakapin, kung sabto nimo pakapin, pasabot libre. Okay? So, kung sabto na to, what shall we eat? Kung unahon nimo ang kingdom sa Ginoo pagpangita, mahimong libre ang pagkaon. What shall we drink? Mahimong libre ang tubig. What shall we be wherewithal shall we be clothed? Mahimong libre ang sapot. Okay, mao na siya ang kung imong sabdo na, mao na siya ang imuhang makita sa pagsulti ni Jesus. Nga pag-ingon niya, all these things. Unsa man all these things? Food, water, and clothing will become free. In the kingdom of God, sa gingharian sa Dios makaigsunan, ang pagkaon libre, ang tubig libre, ang clothing libre. Okay? Outside the kingdom of God, food is not free, water is not free, clothing is not free. If you want these things to be free, you need to seek the kingdom of God. Mga ison, wala na natudlo. And never ko nakadungog ang gitudlo na. Mao na, kung imo yung tugkaron, ang level of understanding nga gihatag sa Ginoo sa tuwa karon is that God wants us to really understand. Tungod kay, ang nasa unahon sa Ginoo, nga ang pagkaon, tubig, clothing, dili for sale, kundi libre nang ihatag sa Ginoo. Okay? Nasabda na to? Kanang word nga shall be added, unsa di na? Mura man nag buy one take one god nga ang imong gipalit kani, pero gipakapin. So unsa pasabot? Kanang pakapin libre na. Ang imong haguan, listen to this. Ang imong haguan is mao ang pagpangita sa kingdom sa Ginoo. Okay, mo ni haguan na to. Sick. So dili na mo libre nga mag-relax ra ka ana. No, you really have to labor. You really have to exert effort. You really have to use your strength sa pagpangita sa kingdom sa Ginoo. Okay? Now, unsay reward or unsay pakapin? Free food. So ba? Free water, free clothing. Okay? Sige, say gusto free dia. Ang tawag namin yung free, no? Mo nang giingon sa Ginoo nga gusto mo ma-free na, pangitaan niyo ang kingdom sa Ginoo. Kano man? Shall be added. Mo man ningon siya sa 34, tanal 34. Take therefore no thought for the morrow shall take thought for the things of itself. Sufficient unto the day is the evil thereof. Now, ato ni i-connect. Mga ison paminawa, daghang dili kasabot or even mga churches dili kasabot ani. Okay, di sila kasabot ani atong kwan. Kay medyo lawom ni to understand. Kay kasagaran sa mga gipantudlo karon sa mga kasimbahanan, when you say seek the kingdom, usually ang ilang interpretation is go to church. During Sunday, go to church. Kung na-schedule, go to church. Kay para nila mauna daw ang seeking, kingdom seeking na. But, once again, kung sa dagat pa na, baybayon ra na. Wala pa ka niabot sa deeper level of understanding. Ani, okay? Now, sabto na to ni. Kung unsa gyud ang nasa mind ni Jesus, nganong ingon man siya nga, shall be added. Okay? Shall be added. Kay, kung imong tan-on, daghan ba kayong gasigig simba, o yang nganong ang food, clothing, og ang water, dili man added, nganong ginabayran man gihapon nila. Obe, nganong dili man matawo og added, nganong gihaguan man gihapon na. For you to have food, you have to really work hard and you really have to do everything para naani mo na tanang mga butang. Pero kung imong tan-aw sa Bible, added man. So pasabot, wala kay, di na ka magproblema da kay God will just add. Wala diha ang labor. Ang labor naa sa pagpangita. Okay? So wala na, never na tudlo sa mga kasimbahanan. Well, tanaw na to in the book of Acts. 2 Acts 4. 2 Acts 4. 1 to 3. 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 2 Acts 4. 1 to 3
Okay, tanaw to in the book of Acts. So, mulid ni makaigsunan, you really have to understand the essence or the meaning of the kingdom of God. Okay? Tanaw to sa book of Acts chapter 2. Okay, this was the time when Jesus Christ ascended back to heaven o iyahan ang gibilin siya mga disciples and so on, no? So, sa mga gimbuhaton. Okay, tanaw to. Acts chapter 2. Verse number 37. So, mo ni ang sinugdanan makaisunan that the community of the believers na mugna. Okay, tanawa sa Acts 2:37. Now, when they heard this, so prior ni Ana, nagwali ni si Peter during the day of Pentecost. So, na mga tao na minaw, they were pricked in their heart and said unto Peter and to the rest of the apostles, men and brethren, what shall we do? Kasi buhato na to, men and brethren. So, mo ni sila ang ilahang response in response to the preaching of Apostle Peter in chapter 2. Okay, sa earlier part sa chapter 2. Okay, ningon din sa verse 38. Then Peter said unto them, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins. And ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Verse 39. Okay, kung ato na tiwason, for the promise is unto you and to your children and to all that are afar off, even as many as the Lord our God shall call. 40. And with many other words did he testify and exhort, saying, save yourselves from this untoward generation. So, nagisgot si Jesus Christ, you have to save yourselves from this wicked. So, kinanglan, imo sabdon makisunan, ang message si Peter sa ilaha is, pag-ingon, save yourselves from this untoward generation. Kani nga wicked generation, kani nga mga henerasyon nga dili maayo, nga ang pagdumala and everything, dili maayo. So, you have to save yourselves from this. You have to, in other words, you have to be separated. You have to separate yourself from this wicked generation. So, generally speaking, makaisunan, kung imong tanawon, total na siya nga separation. Okay, total na siya nga separation. Kaya ang generation, even sa atong panahon, is wicked. Okay? Wicked, ungodly. Nga, gidumalaan sa mga wicked people, wicked leaders, sa mga greedy leaders. Okay? Tanaw sa verse number 41. Then they that gladly received his word were baptized. So katong mga may dawat nga malipayon sa word, sa message, gibaptizean sila. And the same day there were added unto them about 3,000 souls. Okay? So kung imo makita mga kaigsunan, to seek the kingdom of God, it involves preaching the gospel. Okay? It involves preaching the gospel. Tanawa ang scenario. Atras na sa chapter 1. Acts chapter 1. Something do na to, unsa gid ang mind sa Ginoo pag ingon niya seek the kingdom of God. Okay? Acts chapter 1. Sa verse number sugdan to basa sa 13. Okay, 13. Sugdan to basa sa 13. After naman ni siya sa ascension ni Jesus. Okay, ni ascend na si Jesus balik sa heaven. Verse 13. And when they were come in, okay, ningon siya, they went up into an upper room where abode both Peter and James and John and Andrew, Philip and Thomas, Bartholomew and Matthew, James the son of Alphaeus, and Simon Zelotes, and Judas the brother of James. Verse 14. These all continued with one accord in prayer and supplication, with the women and Mary the mother of Jesus, and with his brethren. Verse 15. And in those days Peter stood up, so in the midst of the disciples, when ibarog si Peter, and said, the number of the names together were about 120. Okay, so ato lang kuhaonin kani nga figure. During this time, there were 120 believers nga nag-gather, nga nagtapok sila. Okay? So, naay small community. Okay? Naay small community of believers, 120 members. After or during the day of Pentecost, after the preaching of Apostle Peter, naay 3,000 nga ni-respond. Naay 3,000 nga mi-receive gladly sa word of the gospel, the message of the gospel. So after that, they were baptized, and after that, sa verse 42, they continued steadfastly. So kayo mo makita makisunan, from 120, nadungagan sila og how many? 3,000. Nadungagan sila 3,000 members sa community or God's kingdom. Okay? So, unsay nahitabo makisunan, they continued steadfastly, nagpadayon sila nga mainiton diha sa apostles' doctrine, fellowship, and in breaking of bread and in prayers. Verse 43. And fear came upon every soul, and many wonders and signs were done by the apostles. Verse 44. Tanawa, unsay gihimo sa mga believers, unsay ilang gibuhat.
Verse 44, and all that believed were together and had all things common. Now, ang tanan nga mga mituo, 120 plus 3,000, silang tanan, ingon ang Bible, all that believed were what? Together. Nagkahugpong sila, nagkahiusa sila. And had all things common. What is that? Naa sila'y gihimo nga community. Na form ang pirmirong community of the believers. Nga, kung iman tan-ang mag-ison, separated na siya. Separated na siya sa world system. Nga dili sila pwede mo appeal. Dili sila pwede mo uyon sa pamaagi sa kalibutan during this time. Mabitang gilotos ni sila mga kaigsunan because dili sila, ni separate sila. Dili sila mo partake sa table sa ungodly o sa table sa mga godly. Separated sila. So kung imong tan-ang mga kaigsunan, ang mind I hope na you are following me, okay? I hope nakasabot, nagsunod ka. Okay, ang mind si Ginoo, pag ingon si Ginoo, seek the kingdom of God, it has something to do with preaching. We have to preach the word of God. Kaya nga naman, as we preach the word of God, na ay mga tao diha nga iya sa Dios nga makadungog, o katong mga tao nga makadungog nga iya sa Dios makaigsunan, they will respond to the preaching. They will respond to the message. So, as they respond to the message, so mo respond sila makaigsunan, you will begin to realize, oh, niya di mga tao ang Dios. So, imo makita makaigsunan, you will begin to discover the kingdom of God. Uy, naa di ay mga katawan sa Dios diri. Okay, there is a kingdom of God. Naa di ay. O, diyan imo makita, ikaw makaigsunan nga naminaw. While I'm preaching the word of God to you, naminaw ka, you are a kingdom of God. Kingdom ka sa Ginoo, kita kingdom ta sa Ginoo. Nagkahiusa ta karon diha sa pulong sa Ginoo to the social media. Now tanawa. Unsa ni tabo sunod? All that believe were together. So nagkuyog sila makaigsunan, naghugpong. Ngano man kabubuton sa Ginoo nga ang mga karniro iyang tapukon. Dili mo sugot ang Ginoo nga ang iyang mga karniro moapil og kaon sa pagkaon sa mga kanding. Ang Dios na ay pagkaon para sa iyang mga karniro. Mao nang gusto sa Ginoo nga iyang tapukon ang iyang mga katawhan. Ang goal nato diri makaigsunan sa social media is that atong tapukon, atong magtapok ang mga karniro sa Ginoo katong mga motuo. Matapok nato ang mga karniro sa Ginoo. Kay nganuman naay himuon ang Dios nga kaigsunan. Oh, while magpaabot ta sa iyang ultimate nga paghari diri sa kalibutan. Tapukon daan sa Ginoo iyang mga karniro. Kay nganuman Jesus is coming very soon. Okay? Natanaw. Unsa gihimo nila? And sold their possessions and goods. Wah, bugat kayo ni. Oh, giakusahan ta nga nagsige kuno tagkuan kanang atong magipanghimo kuno makaigsunan, giakusahan ta kita man mo atong official statement but mas bugat ni. Mas bugat ni. Kay gipangbaligya gyud nila ang ilang mga ari-arian and goods. Unsay purpose? Anong ilang gipangbaligya ilang ari-arian? Gusto sila og complete withdrawal from the ungodly community. So they begin to realize, oy, naa man di mga katawhan sa Ginoo, naa man di ako mga kaigsuonan. Why not magtapok ta natay usa ka lugar nga kita tanan puro sa ta mga Kristohanon nga dili ta mo appeal sa mga ungodly. So ang ilang gihimo magsun, ilang gibaligya ang ilahang mga ari-arian kay nga naman naa sila sa community sa ungodly. Naa sila sa community nga ang ilang mga silingan, mga kuan dili iya sa Ginoo. Ang pirmi mo dunggan mga dili maayo. Oh, naa ka sa community sa ungodly community. So, ilan nakita, uy, daghan man di ang mga katawan sa Ginoo, ni respond sa gospel. So, they decided, atong isold ang ato ang mga positions din. Unya, nag-reset sila mga kaigsunan. Kung imutan ana, nag-reset ni sila. Nainhitabo nga Christian reset. Okay? Kaya nga naman, once again, ang kingdom sa Ginoo, dili gyud na pwede mo mingle sa kingdom sa kaaway. Okay? Natanawa, nas lagi mo nga reset. So, ilang gipang bahin-bahin sa tanang mga katawhan nga mga kaigsunan, as every man had need. So, na may mga need. So, imo makita makaigsunan, tanawa ha? Ang mga need sa matag usa na supplied because sa ilang gihimo. Okay, kung imo makita tanawa na. Sa Matthew chapter 6 verse 33, ningon sa Bible, ningon ang Bible, seek ye first the kingdom of God. Pangita ang kingdom sa Ginoo. Unsay promise? All these things shall be added, ma-add. Kung imo tan-aw sa Matthew sa Acts chapter 2, verse number 45, ang tanang mga kaigsuonan nga naay need na supplyan. Kaya naman, ang kingdom sa Ginoo is composed of believers, magtutuon ni Kristo, nga nagkahugpong nagkahiusa, o dili nila buot nga naa sila igsuon, nga nagproblema, naa sila igsuon, nga naglisod, nga dili nila tabangan. Ilang giasikaso ang mga nanginahanglan. Nasabtan na to? Look at our modern churches today. Tanawa ang atong modern churches.
karon. Our present day churches. Adto bisita, suwayig sulod sa mga dagkong simbahan. Daghan kaayong mga pobre diha nga mga kaigsunan nga mopauli after sa simba mopauli nga wala gani malungag. Luoy kayo. Mintras na ay mga kaigsunan nga perting datuan, nindot kay mga sakyanan, daghan kay mga arian, daghan kay kwarta, pero gipasagdan ra ang mga kaigsunan nga perting pobriha. Am I right? Sakto ba? Oh. Kung imong tan-aw mga kaigsunan, what is that? Is that the kingdom of God? Is that a community nga iya sa Ginoo? No. Kung atong tan-awon sa Bible, wala nila gisunod ang gitudlo sa Biblia about the kingdom of God. Kita magison buog ta mosulti niini. Nalipay ta nga wala na tay attachment any denomination because God wants us to enjoy the freedom to preach freely the word of God with the boldness. Look at the churches today. Daghang mga naglisod nga mga membro nga gipasagdan ra nila. Nga ang mga pastor, ang mga kuan nindot og pagkaon, mintras ang ilang mga membro luoy kayo. Ang uban nagpuyo lang daplin sapa, nagpuyo didto ilalom sa tulay. Ang uban luoy kayo. Mintras daghang mga kaigsuonan kuno diha sa Ginoo nga perting nindutag mga balay, irkon ba gyud, pero nasa lay igsuon nga nagpuyo ilalom sa tulay. Is that the kingdom of God? Answer me. Kingdom ba na sa Ginoo igsuon? Tubaga daw ko. Oh. Kay gipakita diri sa Bible sa Acts chapter 2 nga gipambaligya nila ilang positions unya ilang gipang apod-apod sa mga katawhan, mga kaigsunan. Yung na Bible, as every man had need, to the point nga na sulbad na cater nila ang tanang gikinahanglan sa mga kaigsunan. Oh, nasabdan na to, mga kaigsunan. Mao ning butang nga maigsuon nga wala nga dili nila masabdan. Muna nalipad sa ko gi-excommunicate ta mga kaigsunan. Well, salamat sa Dios. Lord, salamat. Salamat. Salamat for that freedom. Tangay na kay pabuhat namo. That will change everything. That is why ang gipadayag sa Ginoo sa mga kaigsunan mao ni nga naatay himuon nga dako nga community sa mga Kristohanon. Nga food will not a problem. Water will not a problem. Energy will not a problem. Clothing will not a problem. While waiting ni Lord Jesus Christ. Now, let me ask you, is that possible? Sa gipakita sa Ginoo siyang pulong makaigsunan o sa wisdom sa Ginoo nga iyang gipadayag, I saw it as a great possibility. That's very possible. Depende ra na sa nagdala. Depende ra na sa intensyon sa nagdala. Oh. But kung sundo na to ang mind ni Jesus, kung sundo na to ang likeness ni Jesus makaigsunan, food is free, water is free, clothing is free. Why? Because that is the kingdom of God. Wow, bisa na ako karon mag-isa, excited ko. Gi-reveal si Ginoo siyang pulong pinagi sa Holy Spirit. I believe it. Ha? Nakadungog na ba mo ani sa kadsugad? Wala pa makaigsunan. Maura ni, imo makita mo we are now in the last days. God wants us to understand na ay mga ning message na ko mag-isong pastor. Unsa mo nato ni nga makalikay ta ning mga ani. Ang solusyon mo ni, seek the kingdom of God. The kingdom of God is the only solution to our every need. The kingdom of God. Amen? That is why, atong himon makaigsunan, we will seek the kingdom of God. We will preach the gospel. And then once na mga tao nga ni-respond sa word of God makaigsunan, we are going to form a community. Ikaw, ako, kita. Let us form a physical and visible, tangible community. Nga, kanindot, anak, nga, nagpuyo ka, imong silingan, anak sa Ginoo, igsuon nimo. Tanan nga naa sa sulod. Puros, sa usa ka compound, puros anak sa Ginoo. Nya natay ka og galingon nga pagkaon, free. Dili pa bayran. Nade pamilya nga pabayran nimo ang pagkaon. No, libre na, kay gihatag na sa Ginoo. Free. Saan na sa Ginoo maigsuon? Added. All these things shall be added. Kanang word nga added lang daan, sabto na to na. Kay wala na nasabdan sa kadaghanan. Imagine na. Kita kag community nga ang pagkaon free? Kita kag community nga ang water free? Clothing free? Wala. Asa man ka makakita na? Dirira sa Book of Acts. Sa kingdom nga giingon ni Lord Jesus Christ. Mga kaigsunan. Are you not excited? Nga, naatay community mga kaigsunan nga i-form while waiting sa pagbalik ni Lord Jesus. Yes, tinuod na. Moabot ang time nga i-persecute kita. Bahala na. Balang i-persecute. Kaya naman, i-persecute man yun ni mga Christians diri in the Book of Acts. But God will give us wisdom. God will give us His leadership. Paano ta makasustain
maka-survive sa persecution later. As long as ato lang himuon. Ano ha? Klaro na. Oh. Unsay resulta? Tanaw 46. And they continuing daily with one accord in the temple and breaking bread from house to house did eat their meat with gladness and singleness of heart. So imagine nimo kung na they. So sila kuyog. Continuing daily. So nagkuyog sila pirmi. Imagine ni gakuyog sila pirmi. Tanawa karon at sa atong kapanahonan karon. Sa atong kapanahonan karon sa mga modern day churches, magtapok ra ang mga Kristohanon kung adunay panimbahon. Magtapok ra kung adunay panimbahon sa Domingo o uban pa nga mga scheduled. Gawas ana wala. Empty. Empty ang mga simbahan. Ha? Empty na. Pero kung imong tan-awon sa Bible, nag-continue sila, nag-uban sila daily pagyud. One accord in the temple, breaking of bread. Imagine na magison, nag-uban sila, nagtinipikay og tinapay, house to house. Ha? Nagkaon sila, did eat their meat with gladness. Imagine na ang pagkaon nila, nangaon silang tanan. Ha? Ang pagkaon is not a problem anymore. Kaya nga naman, naka-form sila og community. Kung imong tan-awon, that is the kingdom of God. Diman ang matag-usa na to, we are God's kingdom. Nag-form sila og community. Nagkausa. Sa diha nga imong makaplagan ang kingdom sa Ginoo, everything will be free. From food, water, to clothing. Free. Lisod na dawaton sa mga modern day churches. Lisod ni dawaton mga kaigsunan. But if you have the Spirit of God, if you have the Spirit of liberty, you have the Spirit of understanding, kasabot ka ani ni. Kay mao man ni ang gisulti sa Bible. Okay? Unsa pa? Verse 47, praising God and having favor with all the people. Na mangutan ako. Ang mga modern day churches karon napaboran ba sa mga katawhan? No. They do not have the favor from the people. Nganuman, they are not following exactly what the Bible says. Wala sila nagsunod kung unsa ang gisulti sa Bible. Okay? Pero ang community, ang church sa Book of Acts, napaboran sila with all the people. Unsa resulta? The Lord added to the church daily such as should be saved. Look at that, mga kaigsunan. Okay? Now, in summary, in conclusion, ang himuon, ang ipahimo sa Ginoo sa to, mga kaigsunan, we will gather the Christians, saved and baptized. We will secure a place, mahimo ning ma-realize ni siya, ma-materialize ni, kung kita magkausa. Okay? Kung kita magkahugpong. Dili ni mahitabo, pinagi lang sa usa ka tawo. Kung dili, kung magkatimbayayong tang tanan, magkausa ta, pwede ni siya mahitabo. So, unsa may pwede mahitabo, mga kaigsunan? As a group, as a community of believers, let us secure a land. So, dapat na i-land. Paliton, kung mahimo, iniktarya. And then, we will develop it as a village. Mura siya village, mga kaigsunan, nga ang mga nagpuyo, puros mga Kristohanon. Nakita nimo, tanawa ang pananawon, ha? Nay usa ka Christian village, nga puros mga Kristohanon na adya. And then, within the village, we have our own farm. We will develop our own food. We will grow our own food. Nga ang food mahimong libre to supply the entire village. For free. Way bayad. Imagine that. Is that possible? Ato na nang gistudihan, mga kaigsunan. That's very possible. While waiting ni Lord Jesus, okay? While waiting. Para sa uban nga di kasabot, ingnon sila, wala na, kulto na, bahala sila, unsay ilasulti. Wala tayo pakailaman na nila. Okay? Basta atong himuon, unsay gipakita sa Ginoo siyang pulong. We will have a land. We will have our own food. We will have our own community. Kita, ang naag puyo diha, puros mga Kristohanon. We will have our own energy. Solar. So, mo-accumulate ang mga solar o uban pang mga gamit. So, kung imong tan-on, mga kaigsunan, very costly ni. Bugat ni sa usa ka tawo. Gawas kung naay mo initiate nga bilyonaryong, mingon sige ako'y bahala sa tanan. Ako na supply tanan, ako na mo shoulder tanan, ako na mo palit tayuta, ako na mo palit sa tanan-tanan, ako na bahala. Unya, ang atuan lang, sige, ari na lang mo diri. Kung naing anak, unya, wala man. So, unsay buhaton, sama sa Book of Acts, nagkahiusa sila, gitabangan nila. Okay? Gitabangan nila. Mga kaigsunan, kung nakita ninyo ang pananawon nga kana, kung nakita nimo nga nindot na nga pananawon, gawas atong mga tao nga mingon kulto ta, bahala na magison kay ang mga Kristohanon sa unang panahon in the Book of Acts, ginganlan man sa nila kulto. So okay na. Okay ra kay na nako. Nganlan kog kulto basta ang Ginoo naggalan nako iya akong anak. Okay ra na, tawgon tag kulto. Basta nagsubay ta sa Bible.
Okay? Basta gasubay ra ta. Mao ra na pinaka safety di makaisunan. Mao ra na pinaka importante. Di lang ta mo gawa sa Bible, di lang ta mo gawa sa gitudo sa pulong sa Ginoo. Sundon na to unsa gihimo sa mga Kristohanon, sundon na to unsa gipakita sa Ginoo, sundon na to. Gitagaan ta sa Ginoong pananawon, that's it. And then ay mga katawhan nga naka-realize, nakakita pod, klaro pod silang mga pananaw, klaro pod nga nindot na, never pa na nahitabo. Nahitabo na sa una sa Book of Acts, pero sa atong panahon never na nahitabo. And it's about time himuo na to by the grace of God. Oh. Sala ba? Mungutan ako nimo. Sala ba nga adunay Christian community? Ikaduha. Sala ba nga ang food himong libre? Sala ba nga ang water himong libre? Sala ba nga ang clothing himong libre? Ingon the Bible, Matthew 6:33. Sa dihang imong makaplagan ang kingdom sa Ginoo, ningon ang Bible, all these things shall be added. Oh, kita kani atong gihimo karon nga live magison, mag-expect ta nga ingnon ta nila nga false teacher o mingon ta nga sayop nga pag pasabot sa pulong sa Ginoo. Expect ta daan niya na. Well, once again, we have the freedom. God gave us the freedom. Kani pag excommunicate makisunan, ako ning gitan-aw karon as a declaration of God's given freedom. Okay, so I am feeling very much nindot. I have the sense of freedom today. Nga nahitabo ni because ipapurso ni Lord ang pananawon nga iyang gihatag kanato. Amen. Are you not excited? Ako magison excited ko makisunan. Ako na makita sa ma-foresee na ako sa akong mind magison nga kanindot niya na. Nga at least we will start with few families. O sa ato karon makisunan, nanay ni confirm nga 47 families. Oh, nanay ni confirm. So kanang 47 families makaisunan, that's a good starting. Diba? That's a good start na. So ang ato lang ani is that we can secure a wide area of land. Oh, saan paagi na makaisunan? Oh, kung naay Kristohanon nga gibless ka, nga nakakita ka sa pananawon nga nindot na. Actually kagahapon natay usa ka igsuon from Qatar. Ningon siya, pastor, mituo ko sa imuhang gipantudlo about community, Christian community. Mas maayo gyud ingon siya ha, ako ni isulti. Mas maayo gyud. In fact, ako ni ikuan migson, actually kaubad na nila pero ning siparit kay lagi dili daw nila masabtan pod siya. Pero niabot sa punto migson nga nagkausa among mind nga parihas dai mi og mind pod. Ningon siya, pastor, uyon kay kuan na imuhang Christian community. O ningon siya nako, pastor, nakoy yuta dito sa Siargao. Nakoy iya kong gipakita sa titulo nya nga siya gyud tag-iya ya akong gipakita nga ako siginan but actually ang need na to hectares gyud kay daghan man ta o di man ta gamay ra. So ingon sa napo tay hectares ito, pastor. So in fact magsawa gi-offer man gani niya, pastor, okay kung okay ra nimo, pastor, kato himuon na to. O at least ako tag-iya didto. O iya gi-offer. O pero ato pa nang iampo magson kay labangonon man gud og dagat. Ang among himuon sa ani is bisitahon sa namo amo sang tan-awon ang area kay niingon man sad siya nga kay kanang lugar among pastor historical kayo na kay during sa Japanese invasion daw, during that time sa World War II nga ni-invade ang Japanese sa Pilipinas, ningon siya nga ang mga taga Manila daw didto daw ning tago sa ana nga lugar. So historical. So kumaon na kayon ko, kumaon na. So ideal siya for hideout in case maabot ang critical nga moment. Oh, so pray na to makaisunan basin within this week we will try to visit the place. Oh, we will try to visit the place. So ing ana pareha na nata igsuon nga nakakita sa pananawon. So iyang gi-offer iyang property. Kanindot ana makaisunan. So mo ni gipasabot sa Ginoo makaisunan. Once unahon na to pagpangita ang kingdom, everything will be free. Okay, kay si Lord may mo lihok iya magunang i-bolt in tanan o iya nang iabot tanan. O unya makita we have the same vision, we have the same mind. Okay, we have the same community, we have the same heart. We have the same Lord, the crucified Savior Jesus Christ nga mo atong gipaabot. Di ba? Oh. So, kana. Ingana na siya makaisunan. So, that is why we need really a land nga away from the, if possible, kanang kuan, not necessarily away jud sa city, but as long as kung na-i-provide si Lord nga pwede na to buhaton di dapita, we can do that. Amen? Kay never pa ko kakita, I do not know, sa ulbang lugar, pero so far sa tibok na kong kinabuhi, wa pa ko kakita og usa ka village nga ang nagpuyo puros mga Kristohanon. Puros mga anak sa Dios nga nagtuon, nagsunod sa pulong sino. Wa kita. Kasagaran sa mga villages o subdivisions karon, ang mga nagpuyo sagol, mixed crowd. Na mga Christians na po mga un-Christians, mas daghan ang mga non-Christians, mas daghan ang mga unbelievers. Oh. So, that's it. Mauna. So, what do you think mga kaizunan? Is that honorable? Is that nindot? Is that very exciting? Is that
Bible-based, naka-base ba na sa Word of God? Klaro kayo. Klaro kayo. Amen, 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 Jesus Christ. Okay. Okay, ayaw lang tagtawag agdol kay kang idol kang satanas na. Okay. All right. Isa man naron dire. Okay, good morning, Sis Rose Gumilid. Okay, salamat Sis Grace sa stars. Isa pa ni naron dire. Julita Libranza. Hala po ha sa good morning. Amen. Steli, Sis Steli, good morning. Mary Ann, nakasulat na sa Bible about tinood na makisunan kay ningon siya, by the way, ako isumpay no. Ningon na to isuon katong ning offer siya hang land, ningon siya. Mas maayo gina pastor nga naatay kaugalingon nga Christian community aron dili ta magsalig sa economy sa kalibutan. Oh, imagine that. Kita siya. Okay, kita siya makaigsoon na kayon ko. Ako si Ina Brad. We have the same mind, we have the same vision. And praise the Lord for that. Di ba? Oh, ang solusyon, paminaw, once again, ang solusyon sa atong problema, material, physical, spiritual, and everything, ang solusyon is the kingdom of God. Amen? Wow, kanindot sa Ginoo ison, gi-reveal sa Ginoo karong adlaw, karong buntaga, kini atong gisgutan. The kingdom of God. So atong buhaton, seek. Seek. Let us keep on seeking the kingdom of God. Seek, 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 seek. Sa ano man, ang saad ni Jesus Christ, seek and ye shall find. Makaplagan nimo. That is why we will seek the kingdom of God by preaching the word of God. So karong udto after lunch, break ta gamay, pahuway gamay, and then mga siguro mga 1:30 mo proceed ta makaigsunan sa lugar nga daghang tawo, and then we will preach the word of God. Okay, so naatay himuon nga street evangelism. Okay, street preaching. Amen. O magsaba-saba ta sa gospel. All right, amen. O si ampo nyo makaigsunan nga ang Ginoo maghatag og kadaugan, ang Ginoo maghatag og good speed and success ini ato ang mga pagabuhaton para sa kahimayaan sa Ginoo. Okay, so salamat kay mga kaigsunan sa inyo ha. Nagpasalamat ko sa inyo hang salamat sa mga kaninyo nga mga nagpagamit sa Ginoo, no? Salamat sa mga nag-extend sa inyo hang mga pagsuporta. Salamat kayo. Ang Dios mo ay mag-reward. Ang Dios mo ay magaganti sa inyo hang mga maayong gihimo. Okay? O ako ang pag look forward, nag-look forward ko makaigsunan nga very soon magkita ta, magkauban ta ninyo dinhi. So i-pray na to padayon makaigsunan because nagsige pa ta og pangita karon og lugar gyud nga atong mabutangan. Although na natay farm pero ang area dili kayo siya ingon nga lapad kayo. Although expandable siya pero kinahanglan pa nato i-negotiate ang presyo sa neighboring land. O sa pagkaron at least naka-start na ta sa ato ang livestock. Unyang hapon siguro naatay another batch of chicks. Kay ning message na nato atong supplier ningon siya, pastor, ready na mo ni ang available karon. Okay, so kanang kuaono na to. Kuha na siya. 1 2 3. So ikaapat na nga batch. Okay, fourth batch na siya makaigsunan. So at least natay 5 ka batch. So bisag 5 lang ka batch atong imong makaigsunan ang nag-una, mo na ni mag-una mangitlog. Kanya ang next month na magsunod na siya. So ato ang gina-anticipate this year, tugot sa Ginoo, i-bless sa Ginoo atong mga livestock nga moabot nig mga 1,000, no? 1,000 ka mga livestock. So pray ta nga mo nay makuha na to na, ma-solidify na to na siya nga mintas maayo pang panahon. Kanya kay usa sa ato ang gina-look forward nga maka-create ta og atong kagalingon nga economy makaigsunan nga ang ato ang pangandoy, ato ang desire that food will be free, water will be free, clothing will be free, everything will be free. Kaya nga naman, ihatag sa Ginoo ang tanan for free. So, why not atong ihatag pod for free? Di ba? So once again, dili kwarta atong padaghanon. Grasya sa Ginoo atong padaghanon magison pagkaon. Kay atong goal, ato ang desire nga ang pagkaon atong mahatag sa atong mga kaigsunan for free. Okay? Nga wala na maglisod, wala na magproblema sa pagkaon, wala na magproblema sa tubig, wala na magproblema sa clothing, wala na magproblema sa balay, or if possible, nga naikapuyan ang tanan for free. Amen? So atong buhaton na makaigsunan, natay usa ka village nga atong buhaton na gyud diha is worship. We will worship God. We will sing praises. We will worship God, and at the same time we will evangelize the surrounding places. No? So muna atong buhaton makaigsunan while waiting for the coming of our Savior, the Lord Jesus Christ. Amen?
Oh, so daghang mga di kasabot na to ana, well, bahala sila makaigsunan. Oh, pasagdan na nato sila nga makakita later on unsay resulta. So basta mao ni gipakita si Ginoo sa tuwa sa iyang pulong unya ato ning himuon pinagi sa tabang sa Ginoo. Amen. So salamat kayo. So it's already 11:30 na. So taas-taas yun atong kuan karon. So salamat sa Ginoo sa iyang kusog. Okay. So as we close this morning, mag-pray ta. Okay? Mag-pray ta. So sa inyong nahimutangan karon, dako sa inyong ulo, piyong sa mata. Yeah. By the way, if you have any question or any concern or anything, so just feel free to message. Okay? Pwede ra mo maka-direct message para makita na to. Okay? Or either i-comment lang ninyo din if you have learned something, kung namoy nakatunan, if God is speaking to you, kung na-reveal ang Ginoo sa inyo through this message nga bag-o, so you can comment lang diya magsunan as a testimony nga ang Ginoo nagpadayag og something great sa imuha karong kabuntagon. Okay, thank you, Brother Rizalito. Amen. God bless. Okay, mag-pray ta. Father in heaven, salamat sa time imong gihatag. Salamat, Lord, sa imong pulong nga imong gitudlo kanamo. Salamat, Lord, sa revelation. Salamat sa understanding nga imong gihatag kanamo, Ginoo. Lord, salamat sa akong mga kaigsunan diri karon nga nin-join online. Salamat, Ginoo, sa matag-usa nila. Siguro dili na ako ma-mention tanan, but salamat, Ginoo. Ikaw nakaila kanila. Ikaw magatipig kanunay kanila, Ginoo. Bani sila, panalipdi sila. Gikan sa kamot sa kaaway. O nag-praise ko, Lord, nga tining imong gipakita nga pananahon based imong pulong nga mahitungod sa usa ka Christian village or Christian community. Nga Lord, imo ming tabangan nga ma-realize kini siya o nga naami mahimo alang sa imong kaymayan. We will continue to seek the kingdom of God. We will continue to preach the kingdom of God, to preach the gospel. Hantod ka moabot, Lord Jesus. Lord, in spite sa mga rejections, in spite sa mga criticism, in spite sa mga uban pang mga butang accusation or uban pa, well, we will not mind those things. So salamat gyapon ning tanan because gipakita nimo, giproof nimo, Lord, nga based sa imong pulong, Ginoo, ing ana pod ang nahitabo nimo. So dalaygon ka sa walay katapusan, Lord Jesus. Salamat kayo. Salamat sa imong makanakan. Ug salamat ning adlaw. Ug unyang hapon yang taud, Lord, as we go out and preach the word of God in public ngadto sa mga katawhan, I pray for your strength, I pray for your power, I pray for the moving of the Holy Spirit. Na ikaw, Lord, magalihok, ikaw makag-istorya sa mga katawhan nga makadungog sa imong pulong. Dalaygon ka sa walay katapusan. Pag sa among pagtapos karon sa among pag-close nini nga live, ikaw mag-auban, ihatag kanamo ang kalipay kalinaw sa tagsa-tagsa. O ipabilin ang imong pulong sa tagsa-tagsa kakasing-kasing. Dalaygon ka. Ang tanang glory and honor and praises akong iuli o ibalik diha kanimo. Kay ikaw ang angayan mo dawat inin tanan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Mga kaigsunan, maayong Domingo, maayong buntag natong tanan, o maayong pagpaniud to, o uban siguro sa uban, mga tung gabi na, almost midnight na. Salamat sa mga niduyog na to karong adlaw. Okay? Labi na nila sis Rebecca sa Florida. So medyo almost midnight na siguro diha. No, salamat sis nya kaysa pa ni uban diri, sis Grace, salamat. Salamat Rizalito. Sa pa ni Mary Ann. Thank you. Salamat sa Ginoo. Teles Fura. Salamat sa pag-join. Eduardo, Nancy, Nerlin, Miriam. Amen. Sa pa ni uban diri. Junjun Villas, Alvin. Okay? So, katong mga wapak-apil sa GC, pwede ra mo maka-join sa atong Telegram na sa atong bio. Join ra mo dito sa mga kaigsunan. Kunya, silang kaya ako i-send pod ang atong GC sa Messenger. Okay? So, RB, Hazel, thank you sa pag-attend. Sa ni uban diri, sis Inday, sis Sheila from Sultan Kudarat, salamat sis. Beatriz, Cartelia, Jigo, Tubo, and Grace Origenes. Salamat kayo ninyong tanan. Amen? 10:30 PM diri. Diha. Okay. So, igo-igo gyud tingka tulog sis. Salamat sa Ginoo. Okay? So, kita-kits unya sa street evangelism unya Mason, amo i-try, amo i-live, okay, para makakita pod mo. Okay? So, to God be the glory. Dalaygon ang Dios sa iyang gihimo sa tuwa. Okay? Salamat. God bless. See you later. Bye-bye.